Good afternoon sa lahat at good evening sa New Zealand. So mayroon lang ako sasabihin sa inyo, ito ay very important. So delikado ito ang mangyayari sa Iran. Dahil halos lahat na mga kaalyado ng Amerika ay nagpalibot na sa Iran. At ito ay bubuksan nila ang Strait of Hormuz. So ito ang delikado na mangyayari. Alam niyo kung bakit. Dahil pag nagagipitan na, baka magpakawala ang Iran ng nuclear bomb. So delikado ito sa mga tao, lalo na dyan sa Middle East. Kahit saan man dupalop ng Middle East, basta nuclear bomb. At kung ayaw pa rin mag-surrender ang Iran, baka ito ay gaganti kung once na magpalipad ang Iran ng nuclear bomb. O kaya mayroong papasok na katulad ng Russia, tutulong sa Iran. Ito ay delikado. Ito ay mag-World War III na talaga ito kasi lahat na bansa, UK, Germany, Italy, British, Japan, at marami pang bansa na nakipagkaisa laban sa panawagan ni President Trump na dapat protektahan ng mga iba't ibang bansa ang Strait of Hormuz kasi once na ito ay maparalyze o kaya hindi makalabas ang mga barko o makapasok ang mga barko na kukuha ng mga langis, krudo, gasolina o LPG o methane gas. So mapaparalyze ang buong mundo kasi once na wala ng langis ay lahat ng mga makinarya ay mag-stop. Walang sasakyan, walang barko, walang truck, walang eroplano. So pataas ng pataas ang mga presyo ng gasolina dito sa New Zealand. Ang gasolina per liter is 95, is kulang-kulang malapit na mag 350 per liter. So sa Pilipinas next week ay magkakaroon ng 130 per liter. So sa Australia, ang ibang tao ay gumagamit ng kangaroo. Sumasakay sila sa kangaroo. Ginagawa nilang yung iba bisikleta, yung iba dito sa New Zealand ay puro electric, yung katulad ng bus electric. Yung iba naman ay scooter, ay di baterya lang yan. So ito ay delikado. Mauwi ito sa nuclear bomb. So siyempre hindi gaya na nangyari sa Japan, Hiroshima dati, na ayaw mag-surrender ang Amerika. Ang Japan ay binomba ng nuclear bomb, yung atomic bomb. So, sabi ng Amerika, kapag magpalipad ang Iran, IRGC, Islamic Regime, ng nuclear, ito ay gaganti ang Amerika, the mother of all bomb. Delikado ito. So kahit na malayo tayo sa iba-ibang lugar, pero sa pinsala, sa hangin, sa impact, kung ilang kilometer ang sasakupin ng bomba na ito, kung sakali na matuloy man ito,
So ganyan talaga mangyayari, mauwi talaga sa nuclear bomb. So ang advice ko lang to all OFW and Middle East, please evacuate now immediately. So babalik na lang kayo muli sa bansang Middle East kung maupa na ang tensyon sa mga gira. So mangyayari talaga ito. At ito pa, mayroon pang isa. Parang ang China ay nagbabalak na sasakupin ang Taiwan. So sabi ni President Trump, hindi ako nababahala sa gagawin ng China sa Taiwan. So bago pa kumilos ang China, nakalatag na kami ng aming mga air defense o kaya mga gamit pangdigma. Yan sa Japan, sa Pilipinas, Taiwan, at saka sa South Korea, at marami pa. So delikado ito. Prepared Asia. So mayroon the war are waging, China versus Taiwan. So maiipit na naman ang ating bansang Pilipinas sa pagsaksaklolo ng mga OFW, overseas Filipino workers diyan sa Taiwan. So dito sa Middle East, alert, be prepared. Kahit saan mang lupalop ng Middle East, sabihin natin na airbase to airbase lang, o kaya mga oil facilities lang binubomba ng Iran. Pero ang Iran, kaya matigas ang Iran kasi mayroon yan sila nakahanda na nuclear bomb. Nakagawa na yan sila, mga I think, hindi ko magkamangali, mga nasa 20 ka nuclear bomb na yon. Kasi noon, nakagawa na sila ng 11. So baka sobra pa. So delikado ito, mauwi talaga ito sa nuclear bomb. So maraming mapipinsala, lalo-lalo na sa hangin, lason yan. Ang bomba ay lason. So kahit na dumapo lang ang hangin sa iyong katawan, ay sigurado ang balat mo. So imagine natin kung gaano kalaki ang pinsala kung naalala natin ang atomic bomb na binatawan ng Amerika. So ganyan talaga ang mangyayari dyan. Kapag maging matigas pa ang Iran, sigurado yan. Kung gaganti man ang Iran ng nuclear, sa ngayon ang kanila ballistic missiles pa lang ang kanilang pinapalipad at saka drone. So delikado ito. Huwag tayo magtiwala dahil hindi natin hawak ang utak ng IRGC. So until now ay patuloy pa rin ang mga missiles attack. At delikado rin to ang Israel. Mayroong igagante ang Israel na hindi pa nilabas ng Israel ang kanilang armas na pagganti. So mayroon din ang Israel na pang kontra sa bomba ng Iran. So patuloy sana mabuksan na yung Strait of Hormuz. Kaya maraming takot ng mga barko na lumapit din sa Strait of Hormuz kasi marami silang nilagay ng mga bomba sa ilalim ng dagat. So kapag pumasok ang barko na hindi kaalyado ng Iran, ay sigurado sabog. Ito ay kaalyado ng Amerika, kaalyado ng Israel. Pag pumasok dyan, wasak talaga. So delikado ito. Tsaka mayroong sinabi si Netanyahu. So wala daw nagawa si Jesucristo sa anong binanggit niya. Parang warrior ng sa spiritual din. Basta may binitawan si Israel Netanyahu na salita
na wala daw nagawa ang ating Panginoong Hesukristo sa itong tinatawag na, di ko alam kung anong tawag sa kanila yun. Sana lang walang hindi man nakakasama sa ating Panginoon ang sinabi ni Netanyahu. At saka ito ay sana ay maging matatag lang ang Israel at saka ang Amerika. Kung wala ang Amerika sa buong mundo, lahat ng mga bansa na masyadong greedy, masyadong sakim sa pamahalaan sa mga tao. At ito ay akin lang na aking nababasa sa aking sa aking nakikita. Kaya grabe ang intelligence ng Amerika. Ito ay Venezuela. Kaya inatak nilang Venezuela dahil si Maduro, ang China kasi at saka ang Russia, gusto nila kukuhanin ang langis ni Maduro sa Venezuela. So inunahan na sila ni Trump, sinalakay ni Trump si Maduro. So ngayon, pangalawang salakay itong Iran. Dahil yan pala ang balak ng China na kontrolin nila ang buong Middle East. Sila ang maghahari sa langis para ang magbibili ng langis. Halimbawa, hawak na ng Iran ang buong Middle East ng mga langis. So bibili ang mga tao, hindi na dollar ang gagamitin. Ang gagamitin ay ang yuan o money ng China. So ito ay natunugan ni Trump na parang pabagsakin nila ang Amerika dahil dollar backup currency ang buong mundo. So ito ay nagkaroon ng trigger sa peoples of Iran. Kaya ito ay pilit na talagang binubumba ng Amerika ang Iran. Dahil may balak talaga sila na i-close nila dito sa part ng Houthi, Yemen. Yan sa Red Sea, i-close nila. Tapos dito i-close din nila sa Strait of Hormuz. Kaya nilagyan nila ng maraming mga bomba sa ilalim dagat, mga landmine. Pag may pumasok na barko, sigurado wasak talaga. So yan ang gusto nila. Gusto nila hawakan ang buong mundo, ang langis. At ang pera na ibibili ng langis, kung wala kang yuan o Chinese money, hindi ka makabili ng langis. So gusto hawakan ng one world government ang buong langis ng Middle East. So kaya binubomba nilang Qatar, binubomba nilang Bahrain, binubomba nilang UAE, binubomba nilang Saudi, yung mga oil facilities para magiba ang lahat ng oil ng Gulf para sa kanila na bibili ang lahat na buong mundo ng krudo at saka kung may gasolina man sila. So kaya close nila para ma-paralyze ang buong mundo. Siyempre mapipilitan ka na mag-angkat ng pera ng China para bibili ka ng langis. So hindi nagpatulog-tulog si Trump. Agad nilusob ni Trump ang Iran. Bilis ng takbo. Kita sa kamera to. So para ma-paralyze din, ganun din ang Russia. Ang Russia ayaw magbibenta ng mga langis sa Europe. So dito talaga sila kukuha sa part ng Qatar, Dubai, UAE, Saudi. So mapipilitan ka talaga na magbili ng Chinese money. Yan ang balak ng China, Russia at saka Iran at saka North Korea.
So, yan talaga dapat na mangyari, sabi ng Iran. Siyempre, hawakan ng Iran ang langis sa buong mundo, papasa sa China. So, sa Chinese ka na magbabili ng kanilang money. So, mawala na ang dollar sa mundo kung ganun ang mangyari. So, ito ay hindi pinahintulutan ni Trump na mangyayari. Kaya yan talaga ang tunay na dahilan bakit binumba ng Amerika ang Iran. Dahil ito ay natunugan ni Trump sa kanilang mga intelligence na ganun ang mangyayari. So kaya ganun, binumba na ni Trump ang Iran at saka patuloy hanggang ngayon walang araw na walang bomba. So sabi naman ng Iran, lahat na mga kaalyado ko ng mga Arab nation, hindi naman sana kayo kalaban namin ng Iran. Kaso lang, kayo ang nagbigay ng authority na ipasok ang mga armada o kaya airbase ng Amerika sa Middle East. Kaya damay kayo sa aking gagawin na airstrike. So, di ba nagbabala na yan noong 2025, June, na bubumbayin nila ang mga airbase ng Amerika sa iba't ibang panig ng Arab nation. So, ito na nangyari. At saka ito rin ang pinakita ng ating Panginoong Hesus sa akin na naginip ako nito. Ito ay nangyari May. Nakita ko ang ating Panginoong Hesus sa langit at nakasmile sa akin habang namamaniho ako ng sasakyan sa aking panaginip. So, pinakita ng ating Panginoong Hesus ang mga misas na nagliliparan. So, at mayroon pa ako nakita sa aking panaginip rin, yung araw din yon na nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Ito ay bago magkagira ang Iran at saka Israel. So sabi ko, itong gira ay magka-peaceful pasamantala lang, maulit ito sa year 2026. At saka mayroon akong isang nakita na grabe ang butas ng lupa. Hindi ko masabi ang lawak ng pinsala sa aking panaginip noon, 2025. Sabi ko mayroong magaganap na nuclear o kaya the mothers of all bomb nasa sabog sa gitnang silangan. Sa Middle East pala, Middle East. So, kung magkatotoo man ang aking panaginip, noong 2025 pa, hindi pa nangyari ang sumabog ang isang malaking the mothers of all bomb sa gitna ng Middle East. So ito, maybe ito ay Iran, sa Iran mangyayari ito. So muling nagsagupaan Amerika, Israel at saka Iran. February 28 nagsimula ang gera, pag-alay ng mundo. March 3 nagkaroon ng blood moon. March 3, 2026. Noong nakarang taon, September 7, 2025, nagkaroon ng blood moon din. So, 2 beses nagkaroon ng blood moon. So, ibig sabihin ito, World War ang mangyayari. Maraming dadanak ang dugo, kaya tatawag na blood moon. At yung blood moon ay simbolo rin ng hindi lang giyera, hindi lang, mayroon din sasabog ng mga bulkan sa ilalim ng dagat, sa ibabaw ng lupa. So ngayon panahon, medyo tahimik na ngayon ang bulkan. So kasi nagsiklab ang digmaan na World War 3. Mangyayari talaga ito. So hindi pa natin sigurado kung anong utak ng China, Russia, North Korea, saka Iran.
So ganun talaga yan, papabagsakin. Ang next na magyaring gira ay China. Buumbayin na naman ni Trump yan. So sabi ng iba, duwag daw si Trump dahil nanawagan sa allies niya ng mga NATO na tutulong sila na mabuksan ang Strait of Hormuz. Tama ang pinaglalaban ni Trump at saka ni Netanyahu. They protect the entire world because of the Islamic regime. Ito palang balak ng Islamic regime na gaganti sila. I-close nila ang Strait of Hormuz para maparalyze ang lahat ng mga langis. Tataas ang bilihin ng mga langis. Kahit ano pang mga klaseng uri ng langis, tataas yan. So hindi lamang ang mapaparalyze ang langis, kundi pati ang mga pagkain na nakasupply sa iba't ibang bansa na pumapasok, labas-pasok, in and out sa Strait of Hormuz. So magugutom, malaking gutom na mangyayari. So kung mauwi ito sa nuclear bomb, hindi yan magpatumpik-tumpik ang Amerika. Maglaglag ang Amerika yan ng hindi natin masabi kung anong klaseng bomba ang ilalaglag nila. So nagbiruan si ang Prime Minister ng Japan at saka si Trump. Sabi ni Trump about sa Pearl Harbor na nangyari noon ay parang nakwento-kwento lang, parang joke lang ba. So pero ganun pa man, sana totoo lang ang Japan na makipagkaalyado sa Amerika. No, walang mangyaring yung magaganti no nangyari noong unang panahon. So baka hindi naman siguro. So hindi pa natin masabi, pero ang Amerika hindi talaga matiwala kahit kanino. Kahit kaalyado pa. Pero ganun pa man, it's good relationship lang ang kay Trump. So kung wala ang Amerika at yung mga tao sa Iran na 40,000 nang pinapatay ng mga Islamic regime, at saka perisyo talaga ang ginagawa ng Islamic regime kasi sila ang nagsusupply sa Hamas dyan sa Gaza, mga rebels na mga terorista na Hamas. Ito sa Hezbollah dyan sa Lebanon, sa Syria, ISIS, sa Houthi, yan ang Yemen rebels. Yan ang mga ginagamit ng Iran na sinusuplayan ang mga terrorists. So kaya hindi matapos-tapos ang gira sa Middle East dahil yan sa IRGC na yan. Sila ang nagpunding sa mga terorista. So ganun din sa Malaysia, Indonesia at saka sa Mindanao sa Pilipinas. Sila yan, ang Iran yan nagpapanding doon. So ang pera ng mga income ng Iran ay hindi binibigay sa tao. Ito ay ginagamit nila sa kanilang nuclear facilities at nagsusupply at nagpapanding sa mga terorista. So grabe ang mga nangyayari na ginulat lang ang buong mundo. So matagal na si Netanyahu na lumalaban talaga. Kahit anong bansa, lumalaban talaga sila. Kaya hindi naman mawasak sana ang Gaza, hindi mawasak sana ang Palestine. Hindi sana mawasak ang Lebanon, hindi sana mawasak ang mga iba't ibang lugar pa dyan. Alangan naman na hindi didepensa ni Netanyahu ang kanilang bansa. Siyempre, kung sila ang nanguna, nagbomba, natural na gaganti ang Israel. So ganun pa man, ang tunay na kaalyado ng Amerika ay Israel. Yan sa Middle East. Kaya
Kung wala si Trump, ganon din ang NATO. Kung wala, hindi mabuo ang NATO kung hindi si Trump, hindi ang Amerika. So ganon ang panawagan ni Trump na dapat makipagkaisa kayo. Protektahan nyo ang Strait of Hormuz kasi once na ma-close na ito, paralyze kayo lahat yan, maapektuhan kayo. Di bali sa Amerika kasi mayroon silang supply na mga na langis doon, malapit sa Venezuela. So hindi na magbibenta ang Russia sa inyo, mga taga Europe. So ano mangyayari, mag-asa lang dito sa Middle East kasi walang madanan. So kung iikot kayo, doon kayo dadaan sa Cuba at saka sa Africa, ay malaking oras guguluhin, ano yung tawag yan? Yung kanilang pagkuha ng langis, siyempre iikot sila mag-rotate sila. So Strait of Hormuz talaga ang tamang daan ng pagkuha ng mga in out ng mga business sa mga langis. So hindi lamang ang New Zealand ang napektuhan, buong mundo ang mapektuhan kapag mawala ang langis. So sana matapos na ito. Pero palagay ko matagalan pa ito. Matagal pa itong digmaan na ito kasi lalo na kung mauwi ito sa nuclear bomb. So ganun din ang Amerika, the mothers of all bomb. Pakakawalan nila ang the mothers of all bomb, the mothers of all bomb. So delikado. Alam naman natin ang uranium na malanghap ng mga tao, mga hayop, mamatay talaga. At saka yung pinsala, kahit malayo ka, kailangan ang impact grabe. Kung ilang miles ang lawak ng sasakupin ng bomba na yan. Sipin nyo kung gaano kalaki yan. Kahit sa hangin lang, talagang noong nangyari nung panahon ng Nagasaki, Hiroshima, ay hanggang ngayon ay walang tumubo na tanim yung sa lugar na yan. Sa panahon ng Gera World War II. So ito ay World War III. Tama sa hula ni Nostradamus. Darating ang World War III sa panahon ni Trump at saka sa panahon ni PBBM. Magkagira ang Middle East, ang Indo-Pacific. So wala na eleksyon mangyari nito. Si PBBM pa rin ang Prime Minister. So sa Pilipinas kasi wala tayong tinatawag na bomb shelter. So yung mga bomb shelter lang dyan is yan, pwede yung yung subway. Diyan papasok ang lahat ng tao para hindi mapektuhan sa mga bomba. So walang mananalo sa gira talaga. Marami lang ang madadamay sa kahirapan. Gutom, walang trabaho, wasak lahat, giba lahat. So walang benta ng mga pagkain except lamang sa mga bukirin, mabukid na bayan, mabukid na area ay mayroon silang supply na pagkain. So hindi ko lang matandaan kung anong panaginip ko ito, anong araw to. Ito ba ay July or June? Nagpunta ako sa Taiwan, nakita ko sa Taiwan ang maraming missiles na galing China ay nagliliparan. Parang fireworks. So natamaan ang Taiwan. Takbo ako ng takbo sa aking panaginip. Nandito ako sa New Zealand Nagpunta ako sa Taiwan. So sabi ko ito, mangyayari talaga ito kasi nandun talaga ako sa area. Kasi ang panaginip ko, basta ang panaginip ko na magkakatotoo, nandyan ako mismo sa nangyari, mangyayari talaga. So hindi ko lang masabi kung kailan, anong araw, anong buwan, anong taon, anong pitsa talaga ang exact na mangyayaring kaguluhan sa Indo-Pacific. So naulaan din ito ni Nostradamus.
na magkagira sa karagatan. Pero ganun pa man, ang gira kasi noon ay kung battle to man lang, ay walang masyadong malaking pinsala. Kung labanan lang sa tinatawag na face to face lang. Pero itong labanan ngayon iba. Missiles to missiles, airstrike to airstrike. So, siyempre kahit na hindi man tumama ang bomba, once na ang debris niya, kung matamaan ka, mapinsala pa rin. Kaya sa advice ko sa Indo-Pacific, lalo na sa Pilipinas, maghanap na kayo ng mga anting-anting nyo hanggat hindi pa nangyari ang gira sa Indo-Pacific. So, maghanap na kayo, mangalap na kayo kung anong gusto nyo, mga anting-anting. Mangyayari ang digmaan sa between Taiwan and China. At ito ay mauwi. Maybe China to Japan or North Korea to Japan. So ganun pa man ay hindi pababayaan ng Amerika yan. So hindi ko alam bakit na mayroong mga Pilipino takot dahil ang airbase daw ng Amerika o kaya site ng Amerika ay nasa Pilipinas. So mas maganda nga dyan, andyan eh. Kasi ilalaban natin, kahit ayaw natin sa digmaan, hindi natin gusto lumaban sa China. Once na ang China na magira sa atin, anong ilalaban natin, anong i-counter natin? So mas maganda andyan yung mga missiles ng Amerika. Wala nga naman na hindi man pwede na paliparan mo lang ng 1,000 puitis o 1,000 barak-barak o 1,000 mga rocket thunder. Kung ang missiles niyan, ang kalaban mo ay ang bomba kasi, ang warhead lang naman nakatakot yan. Pero ang katawan yan, lang yan, engine lang yan. Hindi katakutan niya, ang katakutan niya, yung pinakadulo niya, yung pointed niya. Kung gaano kalaki. Pero yung mga debris, makikita mo pa rin yan, pero hindi kasi rin na ang katakutan mo lang dyan, yung kanyang yung warhead niya, kasi andyan yung mga yung mga pulbura, andyan yung mga mapinsala na pagsabog. Kaya kung wala tayong air defense sa Pilipinas, kawawa talaga tayo. So kahit sabihin natin ayaw natin at hindi natin gusto na makagira sa China, once ang China ay gusto na hindi lamang China ang Taiwan ang kukunin ng China, kukunin ng China ang Pilipinas, lalo na ang langis ang hinahabol talaga nila dyan. So ganon din dito sa Malaysia, Indonesia, kasi may mga langis din yan. So kahit sabihin natin ayaw natin sa digmaan, pero once na ang China ay lulusobin tayo, ay hindi pwede na tatakbo lang tayo dyan. So bahala na kung mangyari talaga. Pero mangyari talaga yan, totoo yan, mangyari. Cross my heart, mangyari. So hindi ko lang alam kung itong year 2026 or baka next year 2027. Yan ang sinabi ko na estimated ko kasi year 2025 nakagira na. Tapos year 2026 muling si Club, nag-advise din ako noon. Sabi ko, to all OFW in Middle East, please evacuate now. Bago pa mangyari magsiklab ang digmaan sa pamagitan ng Iran at Israel at saka Amerika. So, nag-advise din ako nito nung bago pa magkagira ang Israel at saka Iran. Baka ang next na targetin ng Iran missiles ay ang mga airbase na nasa Middle East. So hindi pa nangyari ito ngayong year 2026 nangyari. So
ganun lang, ma-advise ko sa inyo, prepared, Indo-Pacific, next war. Kasama na yan ang ating bansang Pilipinas. Yan ang gustong makuha ng China, lalo na ang ating langis. So kung wala ang Amerika, ay matagal na tayo nilusob ng China. Nilusob na nga tayo noong panahon ni Digong. Muntik na tayo maging province of China. Takot si Digong makipag sa China, kaya nakipagkaalyado sa China. Binitawan ng Amerika sa China sa kumampi. So ito naman, si Sara Duterte, suportado ng China para at least once na maging presidente na si Sara, sabi nila, yun ang kanilang layunin. Pero hindi yan, maging presidente, ma-impeach yan. Si Digong hindi na makauwi. So marami pang mangyayari. So hindi lamang restore ang buong bansang Pilipinas. Nagsimula ito September 2025. September 21, 2025 bago magkaroon ng solar eclipse. Sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus, bumaba siya sa ating bansa, pero hindi natin namalayan, hindi natin nakita. Hindi nakita ng buong mundo. Ako lamang nakakita sa aking panaginip na bumaba ang ating Panginoong Hesus, at ito ay tinakpan niya ang buong bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na pag-restore buong bansang Pilipinas. Nagmamarcha ng mga baha, bagyo. Nagmamarcha din ang lindol. Nagmamarcha ang mga sunog, kaliwat kanan, kahit saan mang lupalop ng buong bansang Pilipinas. Mga lindol, lumalaganap, lumalawak. So sabi ko, itong lindol na mangyari sa Surigao, bababa ng Mindanao sa Manay, Davao Oriental, baka ito ay bababa. Either matamaan ito Indonesia o Malaysia o upward ng China. So hindi ko kabisado yung mga lugar na diyan, pero diyan ang pupunta ng lindol. So nagkaroon nga ng lindol sa Malaysia. Gumuho ang building doon. 7.0 ata ito, 7.2. So ngayon medyo tahimik ngayon ang ating paligid. Ang nangyayari ngayon ay kaguluhan na gira. Tumahimik ang mga bulkan, tumahimik ang mga bagyo, mga baha, sunog. Tumahimik. Pero sunog andyan na yan, natural yan. So malawakang blackout na mangyayari saan mga lupalop ng buong mundo. Kapag wala ng supply ng langis, ito ay delikado sa mga part ng mga taglamig, mga lugar na katulad ng New Zealand, mga malapit na mag-winter. Kung walang kuryente, walang gasolina, ano itatapat natin sa lamig. So malaki yung mangyayari talaga. Gutom are waving. World War III are waving. So nuclear bomb o kaya the mothers of all bomb, baka ito ay magka-trigger. So alert lang buong Middle East. Alam mo naman natin, kapag ang digmaan na hindi umupa, ay mangyayari yan. Gaya ng nangyari sa World War II, America versus Japan. So kung ano nangyari noon, mangyayari ulit. Yan lamang ang masabi ko sa inyo. Hindi ako nanakot sa tao, hindi ako nanakot sa inyo. At sa akin lang, maging alert, prepared, be vigilant. Kung sakali na mangyari man, maganda lang tayo ng ating kung saan tayo magtatago. Ang impact, ang usok, grabe. Hindi natin masasabi. So prepared lang buong Middle East. Dahil kung sakali na mangyari ito, wala na tayong magawa. Once na mag-trigger lang ng nuclear bomb ang Israel, ang Iran, mauwi talaga yan sa nuclear bomb. Lalabas ang the mothers of all bomb ng Amerika.
So, ganun pa man, ang Russia, baka sasali yan. Kung once na mag-nuclear to nuclear na ang labanan. So, magpapalipad yan ito sa Europe. Laban sa NATO allies, abang busy ang Amerika sa pagdigma sa Middle East. Sasamantalayan ng China, sasamantalayan ng Taiwan, sasamantalahin din ng Russia. So, ganun pa man ang Russia ay nakaabang ang Ukraine. So, kung dito man ang mangyari sa Indo-Pacific War, China to Taiwan, ito ay nakaabang din ang Japan. So, maraming bansa ang nakaabang. So, ito ay ano talaga to? Talagang matindi itong mangyari sa Indo-Pacific. Yan ang magandang labanan. Karagatan to, karagatan lang. Kasi di katulad sa Iran, kasi ang Iran dikit-dikit na bansa. Ang pagitan lamang ay maliit na dagat. Pero marami nakadikit na bansa. At malapit ang bansa na sa dito sa Middle East, kaya delikado. Yan lang masabi ko na sa inyo, alert to all OFW in Middle East. Maniwala mo kayo sa hindi. Kung ayaw niya sumunod, ayaw niyo makinig sa sinasabi ko, ay nasa inyo na yan. Bago pa mangyayari, the mothers of all bomb o kaya nuclear bomb ay maaari umuwi na kayo hanggat may mga flight pa, magpa-repatriate na lang kayo. Kaysa anin nyo ang pira, magtatrabaho kayo sa Middle East, hindi naman kayo safe. So ganun pa man, may kasi, may kumbaga warning pa lang yan. Yung nangyayari ng mga binubumba ang mga iba't ibang lugar sa Middle East. Warning pa lang yan. Mayroon pa yan sila nakatago na malaki. Baka ito ay nuclear bomb. Meron yan nakatago ang Iran. Posible na wala kasi kaya hindi sila takot makipaglaban sa mga iba't ibang bansa. Lalo sa Amerika at saka Israel. Pero hindi natin masabi ang kanilang mga isip. Once na masipocate na sila o kaya makontrol na sila, pakakawalan nila, parang suicide bomber ka na yan, parang ganyan. Ganun talaga mangyari, yan ang mauwi talaga sa ganun na digmaan. Nakikita ko na kung anong mangyayari. At hindi lang nakikita ko mismo sa aking panaginip, nandun ako. Noon nagkagira ang Iran at saka Israel. Bago pa magkagira, nag-warning ako nito, sabi ko, alert buong Middle East, prepared. Baka ito ay lalaki ang gulo. Iran at saka Israel. Pero hindi pa nagka-trigger na ganun kalaki. So, anong sinasabi nila before the Iran? They told ano ganit panawag nito? Death to America, death for Israel. So ang balak talaga ng Iran, i-wipe out ang Israel sa Middle East. Ganun ang balak nila. Pero ang sa kay Trump lang naman, aalisin na talaga ni Trump ang IRGC. Ganun na talaga lahat. Wala nang mamumuno na IRGC para manumbalik ang katahimikan ng Middle East. Ang relationship ng bawat Arab nation ay muling mag-unite o kaya magkipagkaisa sila. So ganun ang gusto ni Trump. Alisin ang IRGC. Ang mamumuno sa bansang Iran ay ang tunay na magpapabago sa bansang Iran. Na wala na yung mga proxy war, na wala na yung mga pag-supply ng mga armas, bala, missiles o sa mga rebuilding grupo sa Middle East. Hamas, Hezbollah, Houthi, ISIS, saka mayroon pa isang grupo dyan, Islamic Freedom Fighter. Ngayon, ang nag-aaway naman ngayon ditong Pakistan at saka
hindi, Afghan. Nag-aaway sila dahil hanggang ngayon patuloy pa rin gira nila. Dahil sa kaagawan sa sa teritoryo. Yan ang kanilang labanan. Habang busy ang Amerika at saka dito sa Middle East. Pinabayaan ng Amerika dyan, bahala kayo magkagira ka dyan. Ang Pakistan, kaalyado ang China. Ang Afghan, di ko lang alam kung saan papanig ito, sa Amerika ba pero alam naman natin. Kalaban din ng Amerika ang Afghan. Yun lang masabi ko sa inyo. Lagi magdasal, lagi mag-ingat. Please repent in God and believe in God. Kaya yun ang masabi ko, kung ayaw kayo makinig sa akin, ayaw niyo ako paniwalaan, pero ang aking mga sinasabi, ang aking warning, nagkatotoo na, nangyari na. At saka ito, bagong warning na naman, makauwi ito sa nuclear bomb, kaya the mothers of all bomb. So hindi na, at saka Indo-Pacific War, next war. So prepared. So sana lang makaligtas ang lahat ng mga kababayan natin na OFW at makauwi sa Pilipinas. Hanggat nag-stop ng gira, hindi pa masyadong malala, umalis na kayo dyan. Kasi once na magbibitawan na ng mga malakihang bomba na, ay talagang saan pa tayo, wala na, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Balik na lang kayo pag tapos ng gira, pag peaceful na. Pero ito ay tatagal ang gira pa eh. Tatagal ang gira nito. Hindi pa to matapos-tapos. Dahil hanggat na may sumusupply o kaya mayroong mga backup. So dito na lang at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat sa pakikinig. At kung nagustuhan nyo aking video, please like and share and follow my page. So sa aking YouTube channel, Batang New Zealand 76, Roland Jopre. Tapos sa TikTok ko, sa aking Facebook, sa aking baliktad na pangalan at saka sa aking pangalan na tunay na pangalan. So thank you, have a nice day. So hindi ako nanakot sa inyo, hindi ko kayo, sa akin lang, prepared. Itong nangyayari ngayon sa buong mundo ito ay hindi natural. Ito ay nangyari na. Ang mga hindi pa nangyari, hindi pa naranasan ng tao mangyayari. Yan lang ang masabi ko sa inyo at maraming salamat. At magandang gabi sa inyong lahat. God bless you all. Thank you. Goodbye.